may hangganan ang pagbibiro at may hangganan yung pagpapatawa lang naman natin. Dapat po alam natin lahat yun. Inisyuhan ng show cause order ng Commission on Elections o COMELEC ang gubernatorial candidate at re-electionist ng Misamis Oriental sa Mindanao na si Peter Unabia. Pinagpaliwanag ng COMELEC si Unabia kaugnay sa pahayag nito sa isang rally laban sa mga kababaihan. Sinabi nito na dapat ang scholarship program para sa kursong nursing sa kanilang lalawigan ay para lamang sa mga babae at magaganda. Dahil kung hindi niya maganda ay lalala ang karamdaman ng mga lalaki. Di man pwedeng maot. Kaya kung luya na ang mga lalaki at tumangon sa pangit nga nurse, naunsa naman? Musamot atong sakita na. Kinanglang gwapa. May pahayag din ito na ang mga nangyaring karahasan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao UBARM tulad ng pambobomba sa Katolikong simbahan at massacre sa Maguindanao. Papayag ba niya sila na mangyayari ito sa kanilang lugar? May karahasan din anya na ang may kagagawan ay Maranao. Last election, adunay harassment sa Ingog City. Upat ka kapitan dito sa Ingog, haras gisaka. Kisay nagsaka ang mga Maranao. Kinakailangan natin ng paliwanag dun sa bagay na yan sapagkat maaaring ito ay may paglabag sa ating pong anti-discrimination resolution. Tatandaan po natin, yung ating anti-discrimination resolution ay hindi lamang naman para sa kababaihan kundi sa relihiyon. At yan po ay covered po ng resolution na yan. Una nang kinundina ng Muslim religious group ang pahayag na ito ni Unabia. Sa kanyang pahayag sinabi ng gobernador ginamit lang anya ng kanyang kalaban ang kanyang pahayag out of context. Hindi nila intensyon na sirain ang dignidad, identity ng mga Maranao. Samantala, pinagpaliwanag din ng COMELEC ang Vice Mayor ng Mataas na Kahoy at tumatakbong gobernador ng Batangas na si Jay Ilagan. Kaugnay naman ito sa mga pahayag nito laban sa isa pa niyang katunggali at dating gobernador na si Vilma Santos Recto. Kung ang aking kalaban ay si Catherine Bernardo, pero ang aking kalaban ay isang Vilma Santos laang nalaos na. Hindi ako takot. Kung si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes ay takot ako. Binigyan ng 3 araw ng COMELEC ang 2 opisyal para isumite ang kanilang paliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng election offense o disqualification alinsunod sa kanilang resolusyon hinggil sa anti-discrimination. Ang show cause order po ay dapat i-welcome ng mga makakatanggap nito ng mga kandidato sapagkat at least binibigyan sila ng pagkakataon ng COMELEC na masagot yung mga paratang po sa kanila. At yan naman po hindi pa ang formal at opisyal na kaso. Kapag hindi sumagot ang mga ito sa loob ng 3 araw ay tuluyan na silang sasampahan ng reklamo ng COMELEC. Bukas ay isang resolusyon na mismong si Chairman Garcia ang nag-sponsor ang inaasahang tatalakayin sa kanilang unbanked session. Pangunahing layon nito na gawing safe space o ligtas sa diskriminasyon, pambabastos ang mga pangangampanya, caucus o sorte ng mga kandidato. Paliwanag ng COMELEC hindi dahilan ang kampanya o eleksyon para mambastos. Isipin nyo, nilalabanan na namin ang fake news, nilalabanan na namin ang misinformation, ang pamimili ng boto, ang abuse of state resources, yung pala may panibago na namang laban, yung kabastusan sa mismong pangangampanya. Samantala matapos ideklarang nasa ilalim ng COMELEC control ang bayan ng Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, inilagay ng Commissioner in Charge o pansamantalang tagapamahala si Commissioner Noli Pipo. Pangungunahan nito ang pagbabantay sa operasyon ng local government units sa lugar at sitwasyon doon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.